Dakot tayo sa condition ng contracting parties, yung both contracting parties. So meron palang kanina ay nung nakaraang Fridays, ang pinag-usapan natin is yung condition ng bentahan na inilagay ng batas ng Islam. Ngayon naman, ang condition na ang maglalagay is yung buyer at saka seller. Yung kung sila, tawag nun? Tayo yung magbenta at saka yung bibili ang maglalagay ng contract. Okay. Pwede ba yun sa batas ng Islam o hindi? So, merong bagay na ipinahintulot, merong bagay na ipinagbabawal. Pero in general, ito ay pinahintulot. Wala pong pagbabawal din sa batas ng Islam. Kung meron tayong condition sa pagitan natin na hiniling, maaari ang condition magmula sa nagbenta. Halimbawa, ibenta ko sa iyo, pero bibilin mo to sa pamamagitan ng check. Ako ako nagbenta, ako naghiling ng condition. Bibilin mo. Katulad ng renta ng bahay, no? Yung pinaka-common ngayon. Ako nagpaparenta ng bahay is kailangan ang bayad mo ay cheque. Pwede ang hiling ng condition is yung bibili. Bilin ko yan, pero sa condition na ihatid mo sa akin doon sa bahay ko. Okay? Malinaw mga bro? Pero itong condition na ito, kailangan din merong tinatawag na mutual consent sa pagitan nila. Hindi nangangahulugan na nag-condition ako. Yun na yung tutuloy. Kasi kung may mutual kayo, nasa inyo kung papayag kayo, hindi. Sinabi mo, brother, bibili ako ng sasakyan mo, diyan sa tawag mo, diyan sa unit mo, ihatid mo sa bahay ko. Sabi nung nagbenta, hindi. So may pagpipili ka kung bibili ka o hindi. Kasi pag sinabi kong hindi. Pero kapag nag-okay ako, walang problema, ihatid ko doon. Lalo tigit, halimbawa sa mga lugar na malayo, halimbawa dito ka bumili ng sasakyan. So, nandoon ka nakatira sa Alcor. Sabi mo, sige, atidin niyo dito sa Alcor, yung sasakyan na yan. So, pwede yun. Halimbawa, lalo tigit, kung bagong driver ka pa lang, no? Ayaw mo mag-try sa main road, ayaw mo mag-try. Sige, atid niyo muna dito. So, pwede yun. As long as pumayag yung tawag doon yung nagbebenta. So, kailangan din yung mutual consent sa pagitan nila. So, dito mga brother, ano ang kaibahan ng condition na ipinataw ng batas ng Islam at saka condition na ipinataw ng both contracting parties? Merong dalawang kaibahan. Unang kaibahan, mga brother, is yung condition na ipinataw ng Islam is ang Islam mismo ang nagpapataw nun, hindi yung tao. So, yung pangalawa is, yung dalawa ang naglalagay nun. So, mayroong kaibahan yan. Malalaman natin dito sa pangalawang kaibahan. Pangalawang kaibahan is, kapag merong nagkulang doon sa condition na ipinataw ng Islam, hindi magiging legal yung bentahan. Totally, hindi legal. Yung batas ng Islam ang nagpataw doon sa kondisyon na yun, kapag may kulang doon, hindi naganap, hindi magiging valid yung bentahan. Unlike kung ang naglagay ng condition is yung dalawang nagbenta, merong pagpipilian. Pwedeng ituloy o pwedeng ikakansela. So, ibig sabihin, yung isa, totally invalid. Ito naman, nakadepende sa other side. Halimbawa, ako na nagbigay ng condition. Ang condition ko is cheque. Ako nagbenta, cheque. Ngayon, sabi nung nagbenta, condition, yun na napagkasunduan natin. Condition mo, cheque. Dumating ka na is, wala akong cheque, pera lang. So, ngayon, nasa akin ngayon ang desisyon kung tanggapin ko hindi. So, hindi na may matupad yung cheque, no? So, masira na ba yung usapin? Hindi. Nakadepende sa akin kung tanggapin ko. Pwedeng masira, hindi matutuloy kung hindi ko tatanggapin. Hindi ko natanggapin yung pera mo. Gusto ko cheque. So, ganoon na lang. Hindi lang natin tuloy kasi wala akong cheque, cash lang sa akin. Gayon din kung ang nag-condition is yung si brother, yung bibili. Ang condition naman ng bibili
is specific item. Bibilin ko yung Corolla na yan, 2024, na ang kulay niya ay, ano magandang kulay, bro? Puti. Puti. Ngayon, pagdating ng araw na yun na magbenta na kayo, wala siyang puti kundi itim lamang. Okay, ito na. Yung spec na hinahanap mo. Ang laki ng makina niya, 2.0, full option. Okay. Bagong labas sa, 0 milyahe pa yan. So, pero meron siyang hinili na condition. Ano yung condition niya? Kulay puti. Ngayon, ang naibigay mo, black. So, meron ba siyang rights na i-cancel ang usapin? Meron. Kasi nag-condition siya na, yung puti ang gusto niya. O di kaya ang condition niya i-deliver sa kanya. Ngayon, hindi ko na i-deliver. Meron siyang, tawag doon, rights na hindi pagpatuloy yung bentahan? Meron. Kasi nag-condition siya sa akin. So, yun yung condition, nag-condition ng bawat isa na tinatanggap ng batas ng Islam. So, mananatili pa rin ito. Pasok pa rin siya doon sa sinabi ng propeta, al-muslimuna ala syurutihin. Ang ibig sabihin po nun, ang mga mananampalatayang Muslim ay nakadepende doon sa mga kondisyon na ipinataw nila. As long as hindi ito, tawag doon, hindi ito tumatama doon sa bagay o kumukontra sa batas ng Islam na ipinagpabawal. So wala namang pagbabawal doon. Walang tawag doon, wala siyang natamaan na bawal. So mananatili yung kondisyon. Yung kondisyon na hiniling, tuloy po yun. So yun mga brother, no? So dito na po tayo mga brother. So malinaw na sa inyo na ang kondisyon na pinataw ng Islam, kapag hindi mo nagawa, invalid ang usapin doon sa transaction. Ang condition sa pagitan ng, ang gumawa ay sa pagitan ng contracting parties is may rights ang bawat isa sa kanila na ipagpatuloy o di kaya ay hindi na ipagpatuloy ang negotiation. So, the origin of sales contract, ito na. Ang origin ng sales contract ay legal in duty. Ulitin natin, legal in duty. So, kung meron mang iniligay ang condition, dapat isagawa yun. Kasi kung hindi may isagawa, mayroong rights ang nagiling ng condition na hindi niya itutuloy ang bentahan. Kung ako yung nagiling ng condition, hindi mo nagawa, may rights ako na i-cancel ko yung bentahan. Kung ikaw naman ang humiling ng condition, may rights ka na i-cancel yung bentahan kung hindi mo nagawa yung aking hiniling. As long as nagkasundo tayo ng ganun, tapos hindi mo nagawa, so may rights ako. Okay, malinaw mga bro, ha? Right ito. Pero ito minsan hindi na ginagawa ng mga ibang mga tao, no? Pero wala namang problema kung konting bagay lamang. Halimbawa, puti tapos itim. Oh, sige. Okay na sa akin yun. Minsan gano'n, no? Walang problema doon. Kaya yun, kinikilala ng batas ng Islam yun. Walang problema. Halimbawa kung itim, kahit ako na meron akong condition, tapos tawag nun, hindi ko na kinuha yung condition ko, walang problema. Etong condition na ito, hindi lamang sa bentahan, pati sa pag-aasawa. Halimbawa, pag-aasawa, sabi ng babae, condition niya is, sa panahon ng ikakasal siya, naging siya ng condition na bigyan siya ng bahay. So ngayon, yung lalaki, mayroon siyang rights na, kasi kukunin din ang niya, ang consent niya, kung papayag ba siya na bigyan siya ng ganitong bagay na hiniling ng babae. Kung hindi siya papayag, so may rights yung babae na hindi niya pagpatuloy. Kasi siya yung naghingi ng condition. Ngayon, kung may bigay ko, legal in duty yun. Pag sinabi kong, okay, bibigay ko sa iyo yung condition na hiling mo. So, legal in duty ko yun, brother. Ha? Kaya, kabilang pala, eto, ewan ko na naranasan ninyo, narinig na niyo sa Saudi. Minsan, pag kinasal yung babae, o di kahit dito sa Qatar, pag nandoon kayo sa korte, yung judge, tatanungin yung babae, kahilingan ka ba sa akin? Naka-experience na kayo dito? Sino yung nakasalit? Naka-experience ka dito? Tinanong ka ng judge? O, tinanong ka niya na, meron ka, yung babae, tinanong kung meron mang kahilingan. O, meron kahilingan. O. Pero ito, maganda yon pero kung hindi naman nila hinihiling, huwag mo nang sabihin. Pero kung hinihiling nila,
doon, pwede yun. Kung ano yung kondisyon ng babae. Kahit nga mag-kondisyon siya ng, okay, Ustad, papayag ako makasal sa kanya, pero ang kondisyon ko sa kanya, huwag siyang magduwaya. Masya Allah. Pwede ba yun? Pwede yun? Pwede yun? O yun ang kondisyon na hiniling niya, pwede yun? Pwede, brother. Pwede. Okay. Ngayon, brother, alam ko na merong continue yung usapin na yun. Alam ko na ito, mo. Kasi, Ustad, pwede ba maghingi siya ng kondisyon na ipinahutulot nga sa Islam ng mag-asawang lalaki? Okay. Ngayon, hindi sila nagkukontra. Halimbawa, yung babae, hiling na wag nang mag-asawa yung lalaki ng iba pa maliban sa kanya. Siya lamang. Okay, magpapakasal ako sa kanya, pero wag siya magduwaya. Ako na lalaki, tinanggap ko. Okay, tinanggap ko yung kasal na yun. Tinanggap ko. So, legal in duty yun sa akin. Legal in duty, ha? Both sa amin, legal in duty na. Pananagutan ko yun, legal yung kasal na yun. Kung sakali, nagduwaya ako. Nagduwaya ako. So, kinontra ko yung condition niya. Ngayon, may right siya na makipaghiwalay sa akin. Yun, may right siya. Pero kung tinanggap naman niya, hindi siya makipaghiwalay, okay lang, wala problema. So, ngayon, pag tinanggap mo no, bilang lalaki na ganun yung kondisyon niya, kailangan malakas talaga ang kwan mo na, may right yung babae na pwede makipaghiwalay. Walang kasalanan. Hindi ka magkakasala. Ngayon, pag na-violate mo, may rights siya. Katulad din yung sa sasakyan na hindi ko naibigay yung condition, may rights siya na umatras doon. Ganun din, may rights siya na makipaghiwalay. Pero, ang payo ko, kapag ikaw naman nagkasal, kung hindi naman mismong direktang sinabi ng babae, huwag mo na tanongin, meron ka bang kahilingan? Sekreto lang natin to. So, siguro mga brother, sapat na yun kasi nag-ada na, no? Wa akhiru dawana, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.